pagbati sa iyo. Ngayon na isang mabigat na kaso mula sa Korte Suprema ang ating tatalakayin. Ito yung People of the Philippines versus XXX, GR number 235662. Oo, mabigat talaga ito. Kasi ang involved dito, isang ama na inakusahan ng napakaseryosong krimen laban sa sarili niyang mga anak na babae, dalawang menor de edad. Tama. At ang mga paratang ay rape at acts of lasciviousness. Hawak natin yung mismong desisyon ng Korte Suprema. So galing mismo doon ang mga detalye na pag-uusapan natin. Mahalaga yan, para sigurado tayo sa facts at sa naging reasoning ng korte. Eksakto. Ang layunin natin dito ay himayin talaga yung kaso. Paano ba nangyari? Ano yung mga testimonya? At higit sa lahat, paano tinimbang ng Korte Suprema ang lahat ng ito? Ano yung mga legal na prinsipyo na ginamit? Sige, simulan natin. Para maintindihan nating maigi. Okay. So, yung akusado, yung ama, kinasuhan siya ng 2 bilang ng rape. Yung mga biktima, tatawagin natin silang AA at BBB para protektahan ang kanilang pagkakakilalan. Yes, protocol yan. Si AA, 15 years old noon, tapos si BBB, 14 naman. Nangyari daw ito noong 2009. At bukod sa 2 bilang ng rape, may isa pang kaso ng acts of lasciviousness laban kay BBB. Siyempre, ang depensa ng ama, itinanggi niya lahat. Yun ang simula ng lahat. Dito na papasok yung mga testimonya, lalo na ng mga bata. Sila yung sentro ng kasong ito. Ano bang sinabi nila sa korte? Ano yung mga detalye na binigay nila? Si AA, yung mas matanda, inilarawan niya yung isang specific na insidente. March 14, 2009 daw. Dinala daw siya ng ama sa kwarto, tapos doon na nangyari yung panggagahasa. Grabe. At sinabi ba niya kung yun lang yung pagkakataon? Hindi lang daw yun, meron pa raw ibang mga pagkakataon. Si BBB naman, yung 14 anyos, umiiyak daw siya habang nagsasalaysay sa korte. Nakaka-imagine. Ano naman ang kwento niya? Ayon sa kanya, hinipuan daw siya ng ama sa mga masiselang bahagi ng katawan. Tapos may tangka pa raw na gahasain siya. Natigil lang daw ito nung biglang pumasok yung kapatid nilang lalaki sa kwarto. Ay, buti na lang may dumating. Oo, at binanggit din ni BBB na madalas daw silang pagsamantalahan kahit na magkakasama sila ni AAA sa iisang kwarto. Ibig sabihin parang paulit-ulit yung pattern. Grabe yung trauma na dinanas nila. At pareho nilang sinabi na takot sila sa ama nila, tama ba? Oo, malinaw yun sa testimonya nila. May matinding takot daw talaga sila. Nakakakilabot. Sa kabilang banda, ano naman yung naging depensa ng ama bukod sa pagtanggi? Well, bukod sa denial, nagbigay siya ng alibi. Sabi niya, imposible daw na magawa niya yon kasi nung mga panahong sinasabi ng mga anak niya, nagtatrabaho daw siya, tricycle driver daw siya. Alibay. Pero sapat ba yun? Tapos, dinagdag pa niya na baka gawa-gawa lang daw ng mga anak niya yung mga paratang. May galit daw kasi sila sa kanya at sa kinakasama niya. May ganong anggulo pa? Oo, at sinabi pa niya na baka raw inudyugal lang sila ng nanay nila na OFW daw noon, parang sinisiran lang daw siya. Okay, so denial, alibi, tapos parang may blame shifting pa sa mga bata at sa ina. Pero ano ang naging pasya ng mga unang hukuman, yung Regional Trial Court o RTC? Well, hindi pinaniwalaan ng RTC yung depensa ng ama. Mas pinanigan nila yung testimonya nina AAA at BBB. Bakit daw? Ano yung basehan nila? May ring of truth daw. Kahit na may pagkaantala sa pag-report, 3 taon daw bago na isampa yung kaso, di ba? Oo, inaddress din yan ng RTC. Sinabi nila na yung 3 taong delay, hindi raw yun sapat para pagdududaan yung kredibilidad ng mga bata. Paano nila pinaliwanag yun? Ipinaliwanag nila na sa mga kaso ng pang-aabuso, lalo na kung bata ang biktima at kapamilya pa ang salarin, natural lang daw na matagalan bago makapagsalita o makapagsampa ng kaso. Dahil sa takot, kahiyan, o minsan hindi nila alam kung kanino lalapit. Makes sense. Paano naman yung walang pisikal na paglaban na nabanggit? Hindi ba yung tiningnan? Tiningnan din yun, pero sabi ng korte na hindi rin daw requirement na may pisikal na paglaban para mapatunayan ang rape.
Lalo na sa sitwasyon nila, yung takot at yung impluensya ng ama, sapat na yon. Mamaya, mas papasok tayo dyan sa moral ascendancy. Okay. So, yung RTC convicted ang hatol. Umakit ba ito sa Court of Appeals? Oo, umapela yung akusado sa Court of Appeals, CA. Pero ganun din ang naging desisyon ng CA. Pinagtibay nila yung hatol ng RTC. So, parehong RTC at CA naniniwala sa mga bata? Tama. Consistent ang naging findings ng dalawang korte. Yung testimonya ng mga biktima ang naging pinakamatibay na ebidensya. At dito na tayo ngayon sa Korte Suprema. Dito na mas lumalalim yung legal na usapin, di ba? Ano ang naging final na desisyon ng SC? Pinagtibay din ng Korte Suprema yung conviction. Pero ang mas mahalaga dito ay yung pagsatalakay nila sa mga mahahalagang doktrina o legal principles na applicable sa mga ganitong kaso. Ito na yung sinasabi mong mga doktrina kanina. Ano yung una? Yung moral ascendancy. Oo, moral ascendancy. Napakahalaga nito sa mga kaso ng incestuous rape o pang-aabuso sa loob ng pamilya. Sinasabi ng Korte Suprema na kapag ang nangaabuso ay magulang o guardian o sino mang may autoridad o influensya sa biktima. Yung parang may kapangyarihan siya sa bata. Eksakto. Hindi na kailangan patunayan na gumamit siya ng pisikal na lakas o pananakot o armas. Yung mismong relasyon nila, yung pagiging magulang niya, at yung influensya niya sa pag-iisip at damdamin ng bata. Yun na mismo ang nagsisilbing puwersa o intimidation. Tama ka dyan. Yung respeto o mas madalas, yung takot ng anak sa magulang, yun na yung ginagamit para mapasunod o mapatahimik yung bata. Gets mo? Hindi na kayalan ng actual na dahas. Yung psychological control, kumbaga. Malinaw yun. Napaka-importante niyan, lalo na sa mga kaso na walang ibang testigo. Totoo. Kasi madalas, ito lang ang meron, yung salaysay ng bata laban sa salaysay ng akusado. Kaya crucial yung pag-unawa sa moral ascendancy. Okay. Ano pa yung ibang doktrinang binigyang diin ng Korte Suprema? Pangalawa, yung kredibilidad ng biktima. Paulit-ulit itong sinasabi ng korte sa maraming kaso, pero mahalagang idiin ulit dito, walang standard na reaksyon ang tao sa trauma. Ibig sabihin, iba-iba ang response ng biktima. Oo, yung iba pwedeng lumaban, yung iba pwedeng hindi makagalaw sa takot, freeze response kung tawagin. Yung iba pwedeng hindi sumigaw, yung iba pwedeng magpatuloy sa normal na buhay pagkatapos para lang mag-cope. So, yung hindi paglaban o hindi pagsigaw, hindi ibig sabihin nun nagsisinungaling na. Hindi raw, at lalo na yung pagkaantala sa pagsumbong. Sa kasong ito, 3 taon. Sabi ng korte, naiintindihan nila yon. Lalo na't mga bata ang biktima at ang nangaabuso ay ang sariling ama. Yung takot, yung kahihiyan, yung confusion, yung posibleng pagbabanta pa ng ama, lahat yan dahilan kung bakit hindi agad makapagsalita. Mahalagang maalala yon. Kasi minsan, hinuhusgahan agad natin yung biktima kapag matagal bago nagsalita. Exactly. Kaya pinapaalala ng korte na hindi dapat gamitin yung delay or yung kawalan ng pisikal na paglaban para lang i-discredit yung testimonya ng bata. Basta't yung testimonya mismo ay consistent at kapanipaniwala. Okay, moral ascendancy, kredibilidad ng biktima. Ano yung pangatlo? Pangatlo, yung comparison ng denial at alibi laban sa positive testimony. Sabi ng korte, ang denial o pagtanggi by its nature ay isang mahinang depensa. Madali lang kasing sabihin na hindi ko ginawa yan. Lalo na kung walang ibang ebidensyang susuporta sa denial niya. Tama. Ganon din ang alibi. Yung sinasabi niyang wala siya sa lugar ng krimen. Para maging epektibo ang alibi, kailangan niyang patunayan hindi lang na wala siya doon, kundi imposible talaga para sa kanya na nandun niya anong oras na nangyari yung krimen. Nasa kasong ito parang hindi niya napatunayan. Mukhang hindi. Kasi mas binigyan ng bigat ng korte yung positive testimony ng mga biktima. Yung direktang pagsasabi nila na siya po ang gumawa nito sa akin, sa ganitong paraan, sa ganitong lugar at oras. Mas matibay talaga yon kumpara sa simpleng wala ako dyan or hindi totoo yan. Oo, lalo na kung yung testimonya ng biktima ay detalyado, consistent at walang nakikitang masamang motibo para magsinungaling laban sa akusado. Okay, malinaw yung 3 doktrina. Ngayon,
paano ito in-apply ng Korte Suprema para sabihing napatunayan nga yung mga krimen. Unahin natin yung qualified rape. Sige. Para sa qualified rape, sa ilalim ng Revised Penal Code, Articles 266A at 266B, may mga elemento na kailangang mapatunayan. Una, nagkaroon ng pagtatalik, carnal knowledge. Na napatunayan base sa testimonya ni AA. Oo. Pangalawa, yung biktima ay babae. Pangatlo, ginawa ito gamit ang puwersa o intimidasyon. O kaya'y kapag ang biktima ay deprived of reason or unconscious. O kaya kapag ang biktima ay menor de edad, under 18. Dito papasok yung edad nina AA at BBB na 15 at 14. Tama. At dito rin papasok yung moral ascendancy. Kahit walang physical force, yung pagiging ama niya at yung impluensya niya, yun na yung nagsilbing dahilan kung bakit nangyari yung krimen. At ano yung nagpa-qualify dito? Bakit siya qualified rape? Nagiging qualified rape kapag ang gumawa ay ang magulang, step-parent, guardian o iba pang taong may otoridad sa biktima. O kaya kapag ang biktima ay under 12 years old. Sa kasong ito, yung gumawa ay ang ama mismo. Kaya pasok siya sa qualified rape. Mas mabigat ang parusa dito, di ba? Oo, mas mabigat, reclusion perpetua to death ang parusa dati. Pero dahil sa abolition ng death penalty, reclusion perpetua na lang ang pinapataw. At madalas, without eligibility for parole. Okay. Paano naman yung kasong lascivious conduct kay BBB sa ilalim ng RA 7610, yung Special Protection of Children's Act? Para naman sa acts of lasciviousness under RA 7610, ang mga elemento ay una, may gumawa ng act of lasciviousness o hahaya. Sa kasong ito, yung paghipo ng ama sa masiselang bahagi ni BBB at yung tangkang pagpasok ng ari niya. Malinaw na kahayaan yun. Pangalawa, ginawa ito laban sa isang bata, under 18 years old. Si BBB ay 14 noon. Pangatlo, mayroong lewd designs o layuning sexual yung gumawa. Na malinaw din sa ginawa niya. Oo. At sa ilalim ng RA 7610, kapag ang gumawa ng krimen laban sa bata ay ang magulang o guardian, itinuturing itong aggravating circumstance. Ibig sabihin, nagpapabigat ito sa parusa. So, parehong natugunan yung mga elemento para sa dalawang bilang ng qualified rape at isang bilang ng lascivious conduct. Eksakto. Yan ang naging konklusyon ng Korte Suprema base sa mga ebidensya at sa mga legal na doktrinang tinalakay natin. Kung ganon, ano na yung pinaka-final na hatol at parusa na ipinataw ng Korte Suprema sa ama? Pinagtibay ng Korte Suprema yung hatol ng Court of Appeals. Guilty beyond reasonable doubt ang akusado. So para sa dalawang bilang ng qualified rape, ang parusa sa bawat isa ay reclusion perpetua. Habang buhay na pagkabilanggo. Oo. At nilinaw pa ng korte na dahil ito ay qualified rape na ginawa ng ama, hindi siya pwedeng mag-apply o makinabang sa parole. Talagang mabigat. Paano naman yung lascivious conduct? Dahil may aggravating circumstance, yung pagiging ama, yung parusa para sa lascivious conduct ay itinaas din sa pinakamataas na posible, which is also reclusion perpetua. Wow, so tatlong reclusion perpetua lahat. Technically, yes, although isi-serve niya yan concurrently based sa rules on serving sentences. Pero ang punto, habang buhay talaga siyang makukulong without parole. Bukod pa dyan, inatasan din siyang magbayad ng danyo sa bawat biktima. Yung civil aspect. Magkano? Tinaasan pa nga ng Korte Suprema yung amounts na pinagbabayaran sa kanya ng CA. For each count of qualified rape, pinagbabayaran siya ng 100,000 pesos as civil indemnity, 100,000 pesos as moral damages, and 100,000 pesos as exemplary damages. So, tig 300,000 pesos para kina AAA at BBB for the rape cases. At para sa lascivious conduct kay BBB? Para doon, 85 milyong pesos civil indemnity, 85 milyong pesos moral damages, at 85 milyong pesos exemplary damages. So malaking halaga rin yun bilang pagkilala sa pinsalang dinulot niya. Grabe. Napakalinaw ng naging desisyon at talagang binigyang proteksyon yung mga bata. Nakita natin kung paano ginamit yung mga doktrina, lalo na yung moral ascendancy, para maintindihan yung dynamics ng pang-aabuso sa loob ng pamilya.
Oo, napakahalaga ng kasong ito para ipaalala na sineseryoso ng batas ang mga krimen na ito at binibigyang halaga ang testimonya ng mga batang biktima kahit gaano pa katagal bago sila nakapagsalita. Tama. Talagang napatunayan yung mga krimen based sa credibility ng mga testimonya at sa mga umiiral na batas at doktrina. Tunay nga. At alam mo, nag-iiwan ito ng isang mahalagang tanong para sa ating lahat na pag-isipan. Ano yun? Based dito sa kaso, ano kaya talaga yung mas malalim na epekto sa isang pamilya, sa mga bata, at sa buong community kapag yung mismong inaasahan nating magiging tagapagtanggol, yung magulang, siya pala yung gumagawa ng ganitong uri ng karahasan? Oo nga, no? Ang bigat nun isipin, yung betrayal of trust. At kasunod nun, paano pa kaya natin mas mapapalakas yung mga sistema ng suporta para sa mga biktima na tulad ni AA at BBB na maaring matagal na nanahimik, hindi lang dahil sa takot sa salarin kundi baka dahil din sa takot na hindi sila paniwalaan ng ibang tao sa paligid nila. Napakahalagang punto niyan. Paano mas magiging bukas ang lipunan sa pakikinig at paniniwala sa mga biktima, lalo na sa mga bata? Isang bagay na kailangan nating lahat pag-isipan at pagtulungan. Hindi lang ito usapin ng batas, kundi usapin din ng kultura at community support.